Nagsisimula ang pelikula kay Yuri Boyka, ang dating reigning prison fight champion, na sumakit ang tuhod habang nakikipaglaban kay George Chambers ilang taon na ang nakararaan. Dahil sa kanyang mga sakuna na sugat, ang dakilang Boyka ay minamaliit ngayon ni Markov at ng mga gwardya na ginawa siyang tagapaglinis ng kulungan. Sa kabila ng katotohanang hindi naman lalaban si Boyka, ang mga mixed martial arts contest ay ginaganap pa rin sa bilangguan ng Kornya Cholny, kung saan si Vladimir Saikov ang pinakamalakas na manlalaban. Ang mga laban ay itinataguyod ni Gaga, ang mafia lord na dating nag-promote kay Boyka at Chambers. Kasunod ng laban, si Boyka, na ngayon ay may mahabang buhok at makapal na balbas, ay nagkukuskus sa sahig ng kulungan nang dumaan sina Gaga at Markov. Isang manggagawa ni Gaga ang nakakilala kay Boyka sa pamamagitan ng kanyang paglalakad na parang may pilay, at iniabot dito ang isang pera, ngunit agad itong tinanggihan ni Boyka. Samantala, ang negosyo ng jail tournament ni Gaga ay naging isang inter-prison martial arts competition na tinatawag na Prison Spets Competition, PSC, na nagtitipon ng mga nangungunang manlalaban sa bilangguan mula sa buong mundo upang makipagkompetensya para sa mga premyo tulad ng pagbubura sa lahat ng mga kriminal na record at maagang pagpapalaya. Sinabi ni Boyka ang kanyang pagpayag na lumahok sa inter-prison martial arts event nang ipaalam sa kanya ni Gaga na magkakaroon siya ng preliminary round sa Kornya Cholny Prison. Gayunpaman, tumanggi si Gaga dahil naniniwala siyang ang sakit sa tuhod ni Boyka ay makakapigil sa kanya sa pagsali sa mga laban. Sabik na makahinga ng maluwag si Boyka kaya sinimulan niyang magtrabaho ng husto para maibalik sa ayos ang kanyang tuhod. Inahit niya ang kanyang balbas at ginupit ang kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang araw, ilang sandali matapos talunin ng kasalukuyang kampyon, si Vladimir Saikov, ang kanyang kalaban sa huling round ng paligsahan sa bilangguan, binuhusan siya ni Boyka ng tubig at hinamon siyang makipaglaban. Si Saikov, na ang galit ay sumabog na bilang resulta ng pagmamataas ni Boyka, ay mabilis na tinanggap ang hamon. Maikli lang ang kanilang laban, dahil madaling natalo ni Boyka si Saikov, naging kinatawan ng Russia para sa paligsahan. Ang pagbabalik sa ring at muling pagtikim ng tagumpay ay muling nagpasigla sa espiritu ng pakikipaglaban ni Boyka, na matagal nang wala sa laban at ginawa ang kanyang reputasyon. Sa lalong madaling panahon siya ay ipinadala sa kulungan ng Gorgan sa Georgia, kung saan kasama niya ang 8 iba pang mga mandirigma sa bilangguan mula sa buong mundo na sa kalaunan ay makikipagkumpetensya sa PSC Martial Arts Tournament. Tinipon ni Warden Koss ang mga mandirigma at binibigyan sila ng mga tagubilin. Bukod kay Boyka, tampok sa event sina Krates mula sa Croatia, DuPont mula sa France, Mavros mula sa Greece, Lamchai mula sa North Korea, Silva mula sa Brazil, Turbo mula sa Amerika, at Delor mula sa Colombia. Kapag dinala sila sa kanilang mga selda, napansin nilang nililinis ng mga opisyal ang isang malaking lugar ng bilangguan na gagamitin bilang arena ng labanan. Si Gaga at ang 2 pang mobster, sina Farnati at Rezo, ay nagdedebate sa mga kahirapan sa pagtaya, kung saan iminumungkahi ni Rezo na tumaya lamang sila sa isang manlalaban na may pinakamagandang pagkakataon na manalo, si Delor, na regular na manlalaban din ni Rezo. Si Gaga, na tumaya sa tagumpay ni Boyka, at si Farnati, na tumaya sa tagumpay ni Turbo, ay nagpapanatili ng kani-kanilang mainstay fighters, na naniniwala sa kanilang mga talento sa pakikipaglaban. Ang mga bilanggo ay inilipat sa isang rehiyon ng pagmimina ng bato sa susunod na araw, kung saan ang mga dayuhang mandirigma ay pinaghirapan sa ilalim ng pagbabantay ng mga gwardya, habang si Delor ay nakaupo at nagbabasa ng libro. Ang iba pang mga manlalaban ay tila pinahihintulutan lamang na magsanay para sa labanan sa loob ng 1 oras bawat araw at kailangan pa ring magtrabaho ng mahabang oras sa quarry ng bato. Gayunpaman, ang Delor ay itinuturing na espesyal sa mga pribadong sparring session at hindi pinapayagang gumawa ng mabibigat na trabaho. Si Boyka ay may hindi pagkakasundo kay Turbo sa mga minahan dahil naniniwala siyang si Turbo ay masyadong nagsasalita at napakaliit ng ginagawa. Nang bumalik ang mga boksingero sa bilangguan para sa 1 oras na pagsasanay, nilapitan ni Koss si Delor at binigay sa kanya ang isang regimen ng mga tabletas na nagpapahusay sa pagganap. Malapit na ang araw ng tournament. Tuwang-tuwa ang mga manunood at tumaya ng malaking halaga para suportahan ang kanilang mga manlalaban, na talagang magpapalaki sa kita ni Gaga at ng iba pang mga mafia. Ang unang laban ay si Silva laban kay Mavros, na nanalo si Silva.
Susunod ang laban ni Turbo at madali niyang natalo ang crates ng Croatia na nagpasaya kay Farnati. Nagpapatuloy ang mga laban at sa pagkakataong ito ay si Boyka na ang humarap kay Dupont, ang French boxer. Si Boyka ay nanalo muli at sa pagkakataong ito si Markov, ang mga gwardya at lahat ng mga bilanggo sa kulungan ng Kornia Cholmi ay nagsaya habang siya ay nanalo sa laban at umusad sa semifinals. Ang huling laban ay nagpapares kay Delor laban kay Lam Chai at madaling nanalo si Delor. Si Boyka, Turbo, Delor at Silva ay nagpapatuloy sa susunod na round. Ang mga talo ng manlalaban ay inalis sa lokasyon. Inutusan ni Cos ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga boksingero na hindi umabante sa semifinals sa paniniwalang ibabalik sila sa kani-kanilang bansa. Nang ang mga mandirigma ay pumunta sa quarry ng bato sa susunod na araw, si Boyka ay nakipagtalo sa Turbo na nagresulta sa isang away at sila ay nakakulong sa loob ng isang napakakitid, nag-iisang cell. Ibinunyag nila ang hirap sa trabaho at ang paborableng pagtrato na natatanggap ni Delor matapos silang pinakawalan, salamat sa ilang manipulasyon ni Gaga at Farnati. Ang dalawang lider ng mandurumog ay agad na pumunta kay Cos sa kanyang opisina na narinig mismo ang tungkol sa pagtrato ng bilangguan sa kanilang pinakamahuhusay na mandirigma. Pagdating nila, sinalubong sila ng PSC mastermind na si Rezo, na nagpapaliwanag na ang kompetisyon ay palaging idinisenyo upang mapakinabangan ang kita habang pinapaliit ang panganib. Ang sapilitang paggawa ay sinadya upang pisikal na pahinain ang iba pang mga mandirigma, na nagpapahintulot kay Delor na manalo sa laban. Iminungkahi ni Rezo na i-liquidate ni Gaga at Farnati ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ilagay ang kanilang mga taya kay Delor na mananalo. Tiniyak siya ni Rezo ng dobling tubo. Sumasang-ayon sina Gaga at Farnati sa kaayusan na ito matapos mapagtanto na ang kanilang katapatan sa kanilang mga kalaban ay limitado sa kanilang pera. Samantala, muling nag-away sina Boyka at Turbo sa quarry ng bato, ngunit kalaunan ay nakahanap sila ng ilang karaniwang batayan. Unti-unti silang nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa at pinagtuunan ng pansin ang kanilang pagsisikap na talunin si Delor sa torneo. Nagsisimula silang gumamit ng masipag na paggawa sa pagmimina bilang bahagi ng kanilang pagsasanay upang palakasin ang kanilang pisikal na lakas, na napag-alaman na ang paligsahan ng PSC ay inayos ng mga mandurumog na maaaring pumili na ng panalo. Isang araw, natuklasan ni Turbo na mayroon siyang problema sa tuhod matapos buhatin ang isang malaking bato kasama si Boyka. Binigyan niya siya ng isang kurot ng ugat ng isang halamang herbal na inaakalang makakabawas sa paghihirap ng pinsala. Si Boyka, na napansin ang tattoo ni Turbo, ay nagtatanong tungkol dito. Sinabi ni Turbo na ang kanyang anak na lalaki at anak na babae ay nagbigay inspirasyon sa tattoo. Nang tanungin ni Turbo si Boyka tungkol sa kung bakit siya lumalaban, tumugon siya na binigyan siya ng Diyos ng isang regalo, na ginagawa siyang pinakamahusay na manlalaban sa mundo, kaya dapat siyang lumaban upang makakuha ng respeto. Samantala, tilat nadagdagan ang bet ni Gaga bilang tugon sa payo ni Rezo. Haharapin ni Boyka si Silva sa semifinals. Nagiging mainit ang laban sa pagitan ng dalawa. Sa huli, nakayang patumbahin ni Boyka si Silva gamit ang isang triangle punch. Pagkatapos niyang iproklama ang panalo at may karapatang umabante sa final round, tinulungan ni Boyka si Silva na tumayo at pinuri siya para sa isang napakahusay na labanan. Si Silva, sa kabilang banda, ay pinatay hindi nagtagal. Sa pag-alam na mas malalakas sina Boyka at Turbo kaysa inaasahan, bumuo sina Rezo at Warden Cos ng isang estratehiya at inatasan ng mga gwardya ng bilangguan na bugbugin si Turbo. Nagulat si Boyka sa nasugatan na kalagayan ni Turbo habang naglalakad siya papunta sa kanyang selda. Ininsulto ni Delor si Boyka, tinukoy siya bilang kampyon sa banyo, at nagbanta na papatayin si Turbo sa semifinal bout. Si Boyka ay nananatiling kalmado at hindi tumugon sa kanya. Pagkatapos nito, nag-ehersisyo si Boyka at partikular na nakatutok sa kanyang mga tuhod. Si Delor naman ay nagsisikap bilang paghahanda sa laban bukas ng gabi. Hindi makatiis si Boyka na tumingin kay Turbo, na nagsasanay pa rin sa kabila ng matinding pananakit. Kapag dinala ang mga bilanggo para sa susunod na round ng hard labor sa susunod na araw, sinubukan ni Boyka na hikayatin si Turbo na tumakas sa halip na harapin si Delor sa kanyang nasirang estado. Dahil alam niyang dati ng sundalo si Turbo, gumawa si Boyka ng diskarte para makatakas siya sa kagubatan,
kung saan mahina ang seguridad, at mabuhay ng matagal para makipag-ugnayan sa black market. Sa una, si Turbo ay nag-aalangan, ngunit kapag sinabi sa kanya ng isa pang bilanggo na ang mga natalong mandirigma ay pinatay, siya ay muling isinasaalang-alang. Sinubukan ni Boyka na putulin ang kanyang mga kadena ngunit nahuli siya ng mga gwardya, na pinilit na labanan ang dalawa sa mga gwardya para sa susi. Ang Turbo ay sumugod sa kagubatan pagkatapos na mapalaya, habang ang mga gwardya ay hindi kumikilos kay Boyka gamit ang mga sandata, at siya ay ipinadala sa bilangguan, kung saan siya ay binati ni Rezo, Cos, at Gaga, na nagpaalam sa kanya na siya ay nagbago ng kanyang taya at ngayon ay ganap na susuporta. Si Delor, nananalo na. Dahil alam niyang nawala na ang lahat ng suporta niya, nangako si Boyka na durugin si Gaga at ang mga taya ng mafia sa pamamagitan ng pagkatalo kay Delor. Magsisimula na ang ultimate battle. Dahil nakatakas si Turbo, nagpapatuloy si Delor sa huling round at nilalabanan si Boyka. Parehong ang karamihan ng tao at ang mga mandurumog ay tumaya ng husto sa laban na ito, halos nagkakaisa sa pagtatagumpay ni Delor. Mainit ang laban, kung saan inagaw ni Delor ang pangunguna sa kanyang napakabilis at matalim na block at hand assaults, na tinulungan ng kanyang mas malaking pangangatawan kaysa kay Boyka. Alam na si Boyka ay nagkaroon ng matinding pinsala sa tuhod, hindi sinasayang ni Delor ang pagkakataon na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Nasalo niya ang tuhod ni Boyka at malubhang nasaktan ito. Hindi siya tumigil doon at patuloy na umaatake sa tuhod ni Boyka. Si Boyka ay nagbalik mula sa pagkawala ng kanyang kakayahan sa pagkikik at agility. Sa kabila ng kanyang pag-atake ng maraming malupit na siko, ito ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa endurance at pagtitiis ng sakit. Sa isang punto, pinalabas ni Delor si Boyka mula sa ring ng isang mataas na sipa. Nang sa tingin ng lahat ay tapos na ang laban, bumalik si Boyka sa ring bago ang 10 count. Napansin ang mop at bucket na ginamit para sa pagsipsip ng dugo pagkatapos ng mga laban, na katulad ng mga ginamit niya sa kanyang pagsasanay. Inalis niya ang basang dugo na mop pad at itinali ito sa kanyang tuhod. Gumagamit siya ng bagong diskarte sa pakikipaglaban na nagsasama ng mga aspeto ng grappling, dirty boxing headbutts at elbows, wrestling, at wushu. Sa wakas, tinalo niya si Delor sa pamamagitan ng pagkakabali ng shin nito at pagkasira sa paniniwala ni Gaga at ng lahat na hindi niya kayang talunin si Delor. Pumunta si Farnati sa opisina ng warden sa kalungkutan, nawalan ng taya at maraming pera. Binaril niya si Rezo, ngunit kalaunan ay napatay siya ni Cos. Sa kabila ng pagkapanalo sa kompetisyon, hindi pinahihintulutan si Boyka na umalis dahil hindi pa natutuklasan ng mga gwardya si Turbo. Dahil si Boyka ang dapat sisihin sa pagtakas ni Turbo, ipinahayag ni Cos na mananatiling malaya si Turbo habang si Boyka ay ipinadala sa kanyang orihinal na bilangguan sa Russia, kung saan siya ay tumugon na wala siyang pakialam. Gayunpaman, lumalabas na si Boyka, tulad ng iba pang natalong jail fighter, ay papatayin. Ngunit dumating si Turbo upang iligtas siya. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, hinihintay na ni Gaga sina Boyka at Turbo pagdating nila sa sasakyan. Hindi pinansin ni Gaga ang payo ni Rezo at sa halip ay pinataas ang kanyang taya sa pagkapanalo ni Boyka. Ipinaliwanag niya kay Boyka na palagi niyang kilala siya bilang ang pinakamahusay at pinakamalakas na manlalaban sa mundo, lalo na kapag siya ay galit, kaya itinaya niya ang kanyang buong kapalaran para sa panalo ni Boyka at naloko ang iba pang mga mobster sa lahat ng panahon. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay nagpunta sa itaas at higit pa sa pamamagitan ng pag-save at pagtatago kay Turbo nang makatakas siya. Kasunod nito, iniharap ni Gaga kay Boyka ang isang maleta na puno ng pera bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa PSC tournament. Sa huli ay inihayag ni Boyka ang kanyang unang pangalan, Yuri, kay Turbo bago sila maghiwalay ng landas. Sa wakas ay isiniwalat ni Turbo na ang kanyang tunay na pangalan ay Jericho, na hindi alam na si Boyka ay may partikular na pagkahilig sa mga relihiyosong sanggunian. Ipinahayag ni Boyka ang kanyang pasasalamat kay Turbo sa pagpapalaya sa kanya.
hinahamon siya ni Turbo sa isang laban sa hinaharap na tinanggap ni Boyka. Masayang lumabas si Boyka sa isang sasakyan na may dalang bag na puno ng pera patungo sa kanyang kalayaan.